Good morning. Ay, good morning binibideo ko pero mamayang gabi ko pa i-upload dito. So, I think 8 o'clock here in Cherry Hill, New Jersey. So, nandito tayo sa harapan ng bahay ko. Ayan yung kalsada. At ito ang aming bahay. So, I'm going to show you something and I will discuss what about later on. So, ang lamig. I want you to look. Itong hardwood ng bahay namin. Nung binili namin tong bahay na to, naka full carpet ito. Hindi namin nakakala na finish pala yung hardwood niya. So, dahil hindi naka-carpet siya, I think nag-wait kami ng 2 years until we removed the carpet. And then nakita namin na ganito pala kaganda. So, after we removed the wall-to-wall carpet, nakita namin na napakaganda ng floor and then pinalish na lang namin siya. So then, nandito tayo sa living room. So as you see, mahilig ako sa bohemian style talaga. At very what do you call this? Meron akong accent chairs. Ayun lang, very minimal, you know. Yes, maraming clutter, pero okay lang for me. Yan. And then, diretso na yan dito sa living room. Ito ang aming living room. And then, itong kitchen. Itong kitchen naman na to, pinalagyan namin ito ng ceramic tiles. Kasi it was carpet din, pero hindi siya wooden floor ang nasa ilalim. So pinagpalagay kami ng ceramic tiles. So ito at itong mga kitchen cupboard, luma na to. I think when this house was built in 1968, ito na yung mga yan. So ito ang aking oven sa wall. And I'll show you the family room. Ito ang family room. Dito nanonood at naglalaro ng video game ang aking asawa. And then this one, we put also the vinyl na kind of, di ko alam kung, ayan, pero vinyl po yan. Wood din siya, kaya lang hindi siya yung finished hardwood. Pero hardwood pa rin. Pinaibabawan na lang namin ng vinyl. And then, ito ang favorite spot ko during winter. Uupo ako dyan. And then, gagawa ng fire. Dyan sa fireplace. So, ito. And then, while I'm showing you is because I will have a little bit of discussion after this. And then, bedrooms. Kaya lang tulog pa yung mga tao. So, we leave it alone. 3 bedroom dito, and this is the bathroom. Color gray din, gaya ng sa Pilipinas, but we went for white. Okay. And then from the family room, my porch palabas. We have a porch and we have a deck. Pero ayoko munang lumabas dun sa deck. It's too cold. Siguro next days. And then we go downstairs. And then there's another door to go to the garden. And then, dito rin, nung binili namin to, itong basement is fully carpeted. Pinalatan din namin ng vinyl. So, yan. So, this is a finished basement. Kita nyo, puro wood. Ayan, wood ang mga lumang-lumang style. No? Itong mga,
Wood po yan. So, dito ang malaking TV at dito ako umuupo, nagre-recline, nanonood ng TV. And there is another bathroom right there. Kaya lang half bath lang siya. And this is the bedroom here in the basement, which, ayan, hindi ko pa naayos ang bed. Yeah, I sleep here, the basement. Ayan. So, like I said, nakalagay sa computer, it's 8 o'clock in the morning. At, hindi pa ako natutulog. I'm trying to stay awake as much as I can. Para ma-conquer na natin ang ating jet lag. But anyway, so, bakit ko pinakita po ang bahay ko dito? Kasi may mga nag-comment na yung tiles ko daw sa Pilipinas, yung floor tiles is magulo. Magulo daw tignan kasi may mga design siya. Kung yung mga nanood sa inyo ng mga previous video ko, nakita nyo yung design ng tiles ko is wooden design din, brown, and it's wooden design. Na ang style naman niya is pa-cube, yung style ng what do you call this? Ng sahig, pero wooden design. Nakita, siguro, sabi ko nga, sa dinami-dami ng napakagagandang tiles sa Pilipinas, for some reason, yun yung design na pinili ko. Wooden design na very classic ang design niya. Na para ka lang nung lumang panahon na wood. Yun yung style ng bahay ko sa Pilipinas. So then I came back here. So usapan namin ng asawa ko na yung kwento namin sa mga family dito na ang gaganda ng mga tiles sa Pilipinas. Ang gaganda talaga, wala kang mapili. And ako, nung namimili ako ng mga tiles, for some reason, na-draw ako dun sa nakita kong yung tiles na ng bahay ko sa Pilipinas, kung bakit doon agad na focus yung attention ko, and hindi na ako nagtingin ng iba. I said, I want this. Yung ganon, na classic wooden design. So, then, I didn't understand at the time kung bakit yon ang pinili ko. And then, nung umuwi na ako dito sa Amerika, and wait a minute, yung sahig ko dito, hardwood floor, dito sa basement na dito ako lagi, is ang mga walls is made of wood. Kaya sabi ko, subconsciously siguro, is that I was trying to do the same. Kung ano yung nakasanayan na ng mata ko, ng subconscious ko, ng katawan ko na kulay, na halos napapaligiran ako ng wood. So, yun ang pinili ko. So, subconsciously, I'm trying to recreate kung ano yung dito sa bahay namin dito sa Amerika. At nakita nyo din yung mga bedrooms doon is mga gray. So, as I've shown you dito sa family room and then dito sa dyan sa may basement, dito sa basement, doon sa area ng TV area, is gray din. And ganon din kulay ang pinili ko sa mga bedrooms na gray. Again, like I said, ang dami-daming magagandang kulay, simple design, complicated designs, elegant design ng mga tiles sa Pilipinas. But I chose those that I have chosen. And then, nung pag-uwi ko dito sa Amerika, then I came to realize, like, wait a minute. I picked the same color as the color of my house here in the States. So, hindi ako nagbumago ng kulay scheme from my house. Kung nakita nyo rin yung walls dun sa living room and dining room,
kinulayan din namin yon. It used to be like this, what I have here. Ito kasi hindi pa namin to binabago ang kulay. Parang yan, parang dirty white, creamy, ganon. Which is, maraming nagsasabi, ganon dapat, elegant, ganon. But then, nakita nyo yung kulay sa taas. For me, nagagandahan ako sa mga kulay na ganon. Yung bang may pagka old European color. And, kaya ganun din yung pinili kong mga kulay sa Pilipinas. At the same here in my house, ang mga bedrooms have different colors. Yun nga, ang ano is, when you go in the room, nakakita ka lagi ng hardwood sa living room, sa dining room, and then the same color. And then you go in the bedroom, you see a different color. So para kang like totally you are in a different world. Can we say something like that? Para hindi ka maging boring na the same yung nakikita mong walls and everything. Maraming nagsabi, it's not, it's magulong tignan. May mga nag-comment na dapat puti lang para maging elegant, gano'n. Dapat yung simple design lang ng tiles ang binili mo para, para hindi maging luma. Pero, ang sagot ko naman, yung flooring na gano'n na, yung tiles ko sa Pilipinas, dahil wood ang design niya, it's classic. Wood is very classic. Nag-umpisa tayo, napanganak ako, lumaki ako, hardwood floor, ang sahig namin, kahoy. So, andito ko sa Amerika, kahoy, hardwood floor. So, para sa akin, yun siguro my subconscious told me that ganun din ang ilalagay ko na tiles sa bahay ko sa Pilipinas. And sabi magulo daw, I think it depends kung ano yung psychological perception mo. Para sa akin, when you go in my house sa Pilipinas and you look at everything together, pag hindi lang yung floor ang tignan mo, or hindi lang yung wall ang tignan mo, or hindi lang yung kisame ang tignan mo, when you're going to look at the general, lahat yung kulay ng walls, kulay ng floor, kulay ng kisame, they all like work together and very harmonious ang itsura. So, siguro pag titignan mo lang yung floor, like yon, yung parang kind of like doesn't match. But then when you look at the general itsura, makikita mo na harmonious pala. So again, like I said, like my husband when he was here, pinakita ko sa kanya yung video ng kulay ng wall na nilagay ko, na ganong klase ng shade of pink. He didn't like it. Parang sa kanya is, bakit ganyan, pangit, pink. And then he went to the Philippines at nakita niya, hindi naman pala pink. It's just a shade, para siyang sheena, like different colors ang sinasabi ng mga taong pumupunta sa bahay ko, but they all love the color. Everybody, like, honestly ask them what you think about the color. And if there is one thing sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, they are very honest and they tell you exactly what they think. So, hindi sila yung magpapaligoy-ligoy, or hindi sila yung magsisinungaling just to be on my good side. They tell you exactly what they think. So then, nung nakita nila, like sabi nila, like, ang ganda-ganda ng kinalabasan ng mga combination. So, kaya sabi ko, ibibidyo ko ang part ng tong bahay para may pakita ko sa inyo kung bakit pala yun ang mga color scheme na pinili ko nung ako sa bahay ko. And then, ewan ko sa mga nakapanood, bakit ganong shade ng pintura ang inilagay ko. Parang, kasi kinakailangan matapang ang loob mo para piliin yung ganong color. Kinda like, sa totoo lang,
will you be able to use yellow curtain on that one? I don't think so. You know, mamimili siya ng kulay kung ikaw ay maglalagay ng curtain. So you have to be like very confident and have the strong stomach to choose a color like that to put on your wall. And I have that. I have that kind of personality. I want something fun. I want something vibrant. I don't like boring. I don't like kasi mahilig ako ng fun at the same time, mahilig pa rin ako ng classic. So, yon kaya classic yung pinili ko na style ng tiles. At the same time, sa mga hindi nakapanood, in-explain ko rin yon na kaya ganun din ang pinili ko at hindi ako naglagay ng white or cream or dirty white sa wall na elegant is because hindi po ako elegante. I'm a person who who loves to experiment, who loves to adventurous, and gusto ko if somebody comes to my house, they feel like welcome, very welcoming. They feel na hindi nila madudumihan yung wall pag ilalagay nila yung kanilang kamay doon. They feel comfortable. And they know na pag papasok sila sa bahay ko, they can put their feet up on the chair or on the sofa. Kaya ganun ang mga nilagay ko na mga, even the furnitures, pinili ko na it's okay, you can put your feet up, no problem, hindi yan madudumihan. At kung madumihan man, madaling linisin. Yun ang mga ganong idea ang inisip ko. And even pag naalikabukan, dahil kagaya yung mga pinili ko na mga wooden chair na black, madaling makita, pagkita mo, madaling linisin, no? So mga ganon ba? Kaya I appreciate yung mga nagko-comment na magulong tignan. Again, like I said, depende kasi sa perception mo yan kung ano yung magulo. Again, like for example, pupunta ka sa isang psychologist, no? Papakitaan ka ng isang picture, and then tatanungin ng psychologist sa'yo, what do you see in this picture? So, every person has different interpretation kung ano yung picture, yung image na nakikita nila sa picture na yon. So, the same. Depende sa perception ng isang tao. Pagpasok mo sa isang bahay, like what do you perceive? Yung para sa iba, their perception will be different. Para sa'yo, your perception will be different. Para kay ganito, iba rin yung perception niya. So, everybody has a different perception of things. So, ngayon, kung pag pipiliin mo yung sinasabi ng mga tao, or if you're going to be pressured into buy or into put something na hindi naman talaga yung galing sa'yo, yung hindi talaga yung gusto mo, then you can never please everyone because everyone has a different perception, everyone has a different taste, everyone has different opinion. So, ganon. Though, again, like I said, I respect yung mga subscribers at yung mga hindi subscribers na nag-comment na gano'n, na magulo, bakit hindi elegant ang kulay and all that. So, yun po, ang paliwanag ko, yun pala, subconsciously, inimulate ko, ginaya ko kung ano pala yung color scheme dito sa bahay ko sa Amerika at dinala ko rin sa Pilipinas. Though, parang na-tweak lang ang design, but the color is there. The wood, the gray, so yun. And, so why that color of the wall? Kung yung mga nakapanood, again, from my previous video, subconsciously din siguro, it's kinda like almost the same color na kinulay noon ng papa namin sa bahay namin. Parang ganun din, yung burnt sienna ang pangalan ng pintura na yun, at hindi ko yun makakalimutan kasi yun ang sinabi ng papa ko na kulayan natin ito ng burnt sienna. Galing siya noon ng I think Singapore that time. At sa mga pinagtrabahoan niya sa Singapore, ganun ang mga kinulay nila sa mga some buildings. So nung umuwi din siya,
sa Pilipinas, yun ang kinulay niya sa bahay namin, birching na. And then, nagtaka na rin ako, all the nice colors ng Davis paint na nakita ko sa catalog. I went to that color, this almost the same as birching na. And actually, ang plan was I would go for a mga shade ng brown dapat, yung light brown, yung ganun dapat ang ilalagay namin. But again, like I said, I diverted from that plan. And then after na binili ko yon, and then napintura, and then I remembered like yun nga pala, yung kulay na binahay yung kulay ng bahay namin noon nung mga bata kami, na ganon yung kinulay ng papa ko. So, yon. Kaya ganon pa pala. I would maybe some of you have experienced something like that. Na if like me, I like this house so much. Siguro because I like this house, so siguro yung subconscious ko is ginaya din niya yung ginawa ko sa Pilipinas, because I like this house with woods and grays. So ayun. Kaya yun po ang kwento ko ngayong gabi. So, thank you for continue watching, your comments, your likes, share, and please don't forget to hit that notification bell para nang sa ganun is every time we have a new video is mano-notify po kayo. Kasi sometimes, like kagaya nung isang gabi, very late akong nakapag-upload. Kukunti yung ano natin, yung views natin. So, sana hit nyo po yung notification bell nyo para kung malate man sometimes mag-upload, pag nag-upload ako, mano-notify pa rin kayo. Kaya maraming salamat po sa muli, sa susunod na kabanata ng ating pagbi-video pa ng buhay dito sa Amerika. Thank you so much for watching.